Sa ating pong pagbabalik sa Pasada Balita, ngayong araw po na ito ng Huwebes, sa pagkakataon ito, nasa kabilang linya po natin ang House Deputy Speaker po at 1st District Representative ng Iloilo sa katauhan po ni Congresswoman Janet Garin. Magandang umaga po, Kong Janet. Welcome po muli sa DWIZLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Kong Garin. Good morning. Magandang umaga rin sa inyo, Dude John. Magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at Opo. tagapanood. Kong, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa amin pong himpilan. Kong, anong oras ho ba natapos yung impeachment proceedings kahapon? Hindi ako nagkakamali. Meron pang box from BIR na Hindi pa nabuksan? hindi binuksan. Tama ho ba, Kong? Yes, kasi nga sang-ayon sa BIR. Although may mga sabina at meron nga mga orders sa kanila, they are bound by data privacy. No? Hindi kasi nila basta-basta pwedeng ipakita, lalo na ito ay hindi siya investigation in aid of legislation. So andun yung mga bagay-bagay na yan na syempre kapag i-violate mo, baka mamantsahan at ma-question. So may, Yung Magbubumerang sa impeachment inyo yan. so may proceeding. consequences din pala. Oo. Yes, yes. Oo. Alright. Dahil po dyan, Kong Garin, with your indulgence, Kuya Drew, may mga nagbabanggit na maituturing po ba yung box na yan doon sa sinasabing brown envelope naman ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Somehow, yes. No? Pero ito kasi ang pananaw ng karamihan na sa amin is kaya nga dapat yung mga bagay-bagay na ito Senado na ang may power. Na mismong trial. To Alright. to open, oo. Alright. Understood naman pala. So may iwasan niyo ika nga'y mabahiran yung inyo pong mga ginagawa dyan sa Kamara, Kong Garin. Yes, kasi madaling iakyat ulit yan sa Supreme Court tapos questionin and any violation nga na kapag may gumawa ka ng bagay na hindi sang-ayon sa proseso at sa legalidad ay pwedeng i-question. Alright. Malinaw naman po pala. Oo. Kahapon, nalula ho kasi kami sa pagbibilang kahapon. Kung kayo ba Meron pa po ba kaming hindi narinig na laki ng ang halaga? dami kasing number na Kong Garin? kino-compute, kaya alam mo naman kami, ayaw namin sa math. Samat, mga Mascom graduate po kasi kami. So kung Garin, meron pa ba kaming mga na-miss na halaga? Actually, pati ako, nalito na rin ako sa dami nung... kasi nung una, yung calculator, million-million, umabot ng Billion billion. Ah, So, umabot billion. Saka, syempre, itong... No, binigay kasi yung mga affidavit nila, yung mga testimonya nila, on that day mismo. So, naghahabol kang magbasa kasi ang kapal. Oh. Opo. Alright. So, itong mga isiniwalat kahapon ng AMLAC and other BIR. ombudsman, Ombudsman. diba? Masusundan pa ba ito? May mga susundan pa ba tayong mga ganito po, Congresswoman Garin, by next week? Papatawag pa ho ba sila? We submit kung ano ang pananaw ng chair, anong mga bagay pa ang dapat pag-usapan at linawin. Kasi syempre yun nga nakatali ang kamay ng Kongreso kasi hindi naman kami pwedeng magtanong ng hindi nakasulat na doon sa kanilang affidavit. Kasi yun nga, sasabihin probing at pag sinabing probing, ginagampanan mo na ang trabaho ng Senado. Kaya napaka-importante na yung mga, ang dami kasing katanungan ng mga kasamahan, napaka-importante ng mga katanungan na ito, sa Senado maungkap kasi obligadong sagutin doon. Parang kumbaga yung cross-examination ng mga nagsalita at naipatawag ng mga ahensya ay mas maitatanong, maiidid. And it's also the best opportunity to refute or deny yung mga nakasaad doon. Kong Janet, sa pagkakaalam niyo po ba kung matutuloy pa yung susunod na proseso dyan sa Kamara,
iimbitahan nyo pa rin po ba si VP Sara? Ano po yan? Kaakibat po yan doon sa, kasi bilang demokrasya at bilang karapatan niya, at dahil nga siya ang tinutumbok no, ng impeachment, dapat talaga nandiyan siya. So, that's actually the best opportunity rin na parang masabi niyang, ito hindi totoo, ito ganyan. No? So, yun yung mga bagay-bagay na, your absence will actually be tantamount to waiving your right to respond and to answer. Right. Kong, medyo segue ako pero may kaugnayan pa rin sa kamara. Yung hindi po mamatay-matay na usapin sa liderato ng kamara, ano pong update, Congressman? Actually, nagtataka rin kami kung saan nanggagaling yung mga usapin yan. Kasi sa totoo lang, wala namang mga galawan. There are no moves to change the speaker in Congress. No? Merong mga kunyari yung karamihan, merong mga katanungan na, paano ba yung mga, parang yung mga, it's more on the committees, no, na, ito dapat mag-activate yung committee na ito kasi may crisis, o dapat yung mga ganong bagay. These are regular yan regular yan ang nangyayari sa bawat kongreso. Pero discussion on the change of leadership, ousting the speaker, walang ganong usapan at walang ganong nangyayari. Opo. Arina pong itinanggi ni dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na mukhang may plano siya. And at the same time, ang isang umuugong is yung grupo naman ng NUP, ni Congressman Puno. Nakapag-usap na po ba kayo at hindi ba talaga plano ng grupong itong lumipat sa minorya at ika nga'y magkaroon ng pagkakataon na palitan ang liderato ng Kamara, Congresswoman Garin? Yung pagpalit ng liderato ng Kamara, talagang wala ni. Pag nun nga may mga usapan at may mga available na komitiba, ayaw nang tanggapin ni Deputy Speaker Ronnie Poon, yung chairmanship ng mga komitiba, yung speakership. So wala talagang ganung usapan. Although meron silang mga party stand on certain issues na siyempre nire-respeto namin. Inumero na raw po, ma'am. Walang ganung move. Walang ganung move. Alright, kasi usually kapag ganitong, 'di ba, pag magsosona, Papasok 'di ang ba? sona. Congresswoman Garin, may mga Usong-uso yung ganyan. usong-uso. Palitan. Parang ilang beses na natin nakita 'yan, 'di ba? Parang hindi na din bago kay Congresswoman Garin yung mga ganyang galawan. Oo, kapag Pero ito talagang wala Okay, hindi mo alright. makita. Nung nabalita na ang nagpapatawag daw ng meeting kasi yon nagulat ang lahat kasi yung ibang mga nakakaalam, kami ibang mga deputy speakers, alam namin na parang nung panahon yata na yun, nasa Singapore ba si Congressman Ronnie Puno. So talagang alam namin wala siya dyan. So napaka-importanting may mga secret meeting. Napaka-imposible na may mga secret meeting. Alright, hindi ko kaya may kaugnayan din dito sa impeachment, Congresswoman Garin? Yung sa impeachment kasi medyo siyempre may mga konting debate no na Alright. yung iba nagsasabi na hindi dapat ito yung gawin. Natural yan even if it's not an impeachment, even in other legislative processes. Talagang merong opposing views. At the same time, meron talagang mga usapan, debate on the side. So, yun lang yun. No? Pero like, a change in leadership, or a change in speakership because of the impeachment, parang malayo dun sa mga nangyayari sa loob. So malayo rin pong mangyari ang isang Congresswoman Janet Garin balang araw ay tawaging speaker. Ayun, medyo mas, imposible. Bakit naman, ma'am? Parang sinabi niyo na naging binibining Pilipinas ako. Anyway, segue ako. Go ahead. Kaso naman ni dating Congressman Zaldico. Anong reaksyon niyo dito, Congresswoman Garin? Well, siyempre dahil naging kasamahan namin siya sa Kongreso, at doon pa rin yung human nature na
kawawa naman, nangyari sa kanya yung mga ganitong bagay. Nagugulat din yung iba, no, nung meron ng mga akusasyon at alegasyon na lumalabas. But again, it will be best resolved kapag alam naman natin na siya nga is allegedly under detention. So maganda rin masagot na yung mga bagay-bagay na ito because it's the best opportunity for him to clean his name, to clear his name, and at the same time, provide answers to the lingering questions. Po. Na po ba ang lahat kung sino-sino man ang sasapulin kung sakali magsalita ng todo-todo si dating congressman ko, Madam Congresswoman? Hinihintay naman yan, no, ng karamihan, no. Kasi siyempre maraming mga katanungan na siya lang ang makakasagot at siya lang ang nakakaalam, no? But of course, ibabalanse yon kasi titimbangin ng lahat yon kung alin ba dito yung tugma dun sa mga circumstansya at sa mga nakikitang ebidensya. Sa tingin nyo ba, Kong, siya na ang magiging susi para maisarado na ang kaso na ito, Kong? Of course, as chairman of the Committee on Appropriation, Opo. maraming mga bagay talaga dyan na mabibigyan linaw. No? Mabibigyan linaw. Kasi alam naman natin na yung ang nangyayari kasi nagtutulakan eh. Ang Alright. sinasabi ng Kongreso, ang Senado, sinasabi naman ng Senado na hindi ganito yan. Nagkakaroon ng ping-pong no, sa dalawang ahensya sa dalawang legislative branch of government. Kaya nga napaka-importante yung transparency in the subsequent budgetary processes. Kasi natural naman yan na may mga lumalapit, kailangan ito mapondohan, lalo na during the budget deliberations. Pero siyempre, andun kasi yung obligasyon na tingnan natin na nararapat at kinakailangan. And importante din dun sa implementation side. There's actually a need and it's a priority. Kasi mas para pag in-implement na yun ng executive agency, kung DPWH ba yan o kung ibang ahensya man yan, mapupunta dun sa continuous na pangangailangan nila, dun sa priorities. At kapag kasi ang priority project ang napuponduhan, makikita mo na walang ghost, no? Kasi alam na pagka priority project wala siya sa tagong lugar eh. Andun siya sa maraming tao. Pangalawa, yung siguro yung sistema nga na nangyari, lalo na yung allegedly no, yung mga bentahan ng mga proyekto matutuldukan din, no, makikita din ito kasi how it happened, paano siya nangyari at paano siya inalaw at paano pinerpekto no yung sistema matutuldukan yan no siguro sa mga makukuha natin no Lalo sa pag-uwi niya, no? Kapag Tuluyan na nakabalik bansa. pag nakabalik na siya, yun ang aabangan natin. Alright. Kong, baka po may karagdagan pa po kayong mga mensahe at paalala sa ating mga kababayan. Panawagan po sa mga kababayan natin. Well, sa totoo lang, no, sa dami ng krisis at mga nangyayari ganito, minsan nga ang tanong ng taong bayan, ay hindi ba pwedeng unahin yung fuel crisis? Hindi ba pwedeng ito ang gawin? Hindi natin pwedeng pumili eh. Kasi kaakibat noong pag-deliver natin ng serbisyo at yung mga solusyon sa krisis na nangyayari sa buong mundo, kaakibat din yan yung ating improvements no, at yung accountability na kinakailangan, lalo-lalo na sa budgetary process. Kasi ano yun eh, kambal yun. Kung maayos at maganda ang pagdala ng kaban ng bayan, matutugunan mo rin ng tama at mabilis yung mga pangangailangan. Lalo na kapag ang mga krisis na dumarating ay unexpected. No? We have climate change, ito yung mga giyera, ito yung bigyaang mga pandemya. Lahat yan nangangailangan ng maayos na sistema sa gobyerno. That's why it's very important that accountability will be continuously pursued while at the same time immediate solutions that will transcend directly dun sa mga kababayan natin ang kailangan.
No, napaka-importante na maayos ito kasi ang gagaling ng mga Pilipino, ang tatalino ng mga Pilipino. We are actually a very happy people. Palagi tayo nasa top 10, no? Top 7 ng happiest people in the world. Kaya importante na mag-transcend ito, no? Or ito maging kaakibat ng mas magandang pagpapalakad ng gobyerno. Alright. Good luck, Congresswoman Garin. Salamat po sa pagkakataon. And from time to time, aabalahin po namin kayo ha, para magkakakuha ng Abangan update po namin yung susunod po ng mga pagdinig. Salamat po, Kong. Thank you so much. Ingat po. Morning po. Maraming salamat. Good God luck po, bless. good luck. Po, God God bless bless po. din po. Ano araw? Ano na lang? Buti kong beauty contest. Ha? Pagkakataon. Binibining Pilipinas. Mula sa distrito ng Iloilo. ang Deputy Speaker, Congresswoman Janet Garin.